natin. Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture. Enter into His gates and with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Palakpakan po natin ang salita ng Diyos. Praise you, Jesus. Hallelujah. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating live streaming pag-aaral po ng linggo. Sama-sama po tayong magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na buhay sa umagang ito. Ating pong purihin, ating pong sambahin ang ating Panginoon sa araw nito. Hallelujah! Hallelujah! We give you praise, Jesus. Yes, we give you glory. Hallelujah! Jesus.
presensya mo, Panginoon, ang kailangan ng bawat isa sa amin. Ho, pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. O aming sinasamba ang iyong dakilang pangalan, aming Panginoong Jesus. Sige po, ating pong sambahin ang ating Diyos na buhay. Siya po ay buhay, hindi po siya patay. Amen? Ang ating pong Panginoong Jesus ay nananatiling buhay noon, ngayon at magpakailanman. Yes, Lord. Ikaw
lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Isang awit ito. Awitin
Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Good morning. I said, good morning. Ang ganda naman tingnan ni Mr. and Mrs. Perfect match. Sabihin mo nga sa iyong kalapit, gusto ko happy ka. Hindi po si Enrile yun. Ibig po ng Diyos yun. Ibig ko, happy ka. Yan po ang tema natin sa umagang ito. Ibig ko, masaya ka. At pasimulan po natin ang umagang ito ng pagpapasalamat, pagpapatotoo. Meron po ba sa inyong magpapatotoo ng kabutihan ng Diyos? Do you believe God is good all the time? Amen. If you believe God is good, sabihin mo nga sa Panginoon ang iyong pagpapasalamat sa umagang ito, sa buong isang linggo. Meron po bang magsasabi sa inyo na hanggang linggo, hindi ako iniwanan ng Diyos? Meron po ba sa inyo? Siguro, pwede po itong nasa harap ko. Ang ganda po nilang tingnan. Si Mr. and Mrs. Perfect Match. Ito pong kapitbahay natin. You can share your testimony para po lamang sa pagpapalakas ng mga kapatiran. Okay po ba sa inyo yan? Sige, tawagin po natin si Kuya Bal. Praise God. Siya po, ang tawag po sa kanya, alam po inyo, hindi ko alam ang kanyang pangalan. Ang tawag natin sa kanya ay si Dubal. Apelyido niya yun. Ano po? Ay, may pangalan ba talaga? Pangalan ng aso namin. Pangalan ba yun ng aso? Pinangalan Akala ko apelyido niya. Pinangalan sa tindahan. Tingnan mo, ngayon ko lang naalaman yun. Ang akala ko po apelyido. Akala ng mga tao rito, apelyido niya yun. Yun pala yung pangalan ng aso nila. Tingnan po ninyo. Iba talaga pagka si Lord. Ano po? Sige po, salamat po sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako po ay si Val Saluna. Saluna po apelyido namin. Ano po, marahil po kaya po kami narito kasi may church kami sa Tanay, yung CCF nga. Hindi lang po kami maka-attend dahil bawal pa ang mga senior. Kaya po sabi ko sa asawa ko, attend tayo dyan kasi mas maganda yung live na maka-attend tayo, mapakinggan natin ang salita ng Diyos ng live. Kasi nakikinig kami online. Yung ano. Kaya sa akin po, ang pasasalamat ko, yung patuloy niya po kaming ginagabayan. Hindi po kailangan yung magpapasalamat tayo dahil sa pinansyal na bagay lang. Hindi po ganon. Yung gumigising tayo sa umaga na maluwalhati ang katawan natin, wala tayong nararamdaman. Yun po ay malaking bagay na pagpasalamat natin sa Diyos eh. Hindi po tayo yung magpapasalamat lang dahil binigyan tayo ng Diyos ng ganito, binigyan tayo ng material na bagay, yung pangangailangan. Hindi po. Ang pagpapasalamat ko sa Diyos ay yung mga anak ko, kami ang banding namin, ang pagkakaunawaan namin ay nariyan. Napakahalaga po yun sa isang pamilya eh. Yung hindi po kayo nagkakagalit-galit, walang tampuhan. Napakahalaga po sa buhay ng isang Kristiyano ang ganun. Yun lang po, ang pasalamat ko, yung patuloy niyang kasama namin siya, ginagabayan kami, hindi po, siya po ang nagbibigay ng liwanag sa tahanan namin. Yun lang po, napakalaking pasasalamat ko yun sa Diyos. Saglit lang. Tunay nga pong nagpapasalamat kami sa Panginoon dahil pag narinig namin nagtutugtugan, parang kating-kati yung paa ko. Talagang, siyempre, alam nyo, one spirit tayo talaga, di po ba? Yung ating espiritu talaga iisa. Pag narinig ko si Pastor noon, gustong-gusto kong pumunta. Itas sabi ko na, bakit hindi kayo in-invite? Sabi ko, chance na natin. Kaya kami po yung narito. So, salamat sa Panginoon. Talagang ang ganitong gawain, hindi po talaga mapipigil. Talagang pagkapwa ko, Kristiyano po talaga, hahanap ng mga, ang
Espiritu niyo kaiisa para tayo nagpapalakasan at nag-encourage sa bawat isa. Salamat po. Hallelujah. Meron pa po ba? Wala po tayong time limit rito. Pwede po tayo hanggang hapunan rito. Hindi po katulad sa mga, hindi po ba sa mga church may oras, ano po? Dito po, hanggat sawa po tayo. Pero pagdating po sa gawain ng Panginoon, walang sawa, di po ba? Kaya tayo tahimik. Mga Baptist church po yata kayo. Praise God. Tutuwa po ako, si Kayuli, narito na naman. Kayuli. I love you, Kayuli. Kaya nga ako kanina, uy, tara na. Ay, nagdidilig pa nga. Habang nagsasalita sila, ito po yung word, ito po yung talata sa Biblia na nagbigay sa akin ng inspirasyon. Praise God. Kasi po, yung pong Colossus po pala. Colossus 2, 6 and 7. Tingnan po ninyo ito sa inyong Biblia. Habang nagsasalita po yung mag-asawa. As you have therefore received Christ, Jesus the Lord, so walk ye in Him. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya. Verse 7, rooted and built up in Him, and established in the faith, as you have been taught, abounding therein, with thanksgiving, na nag-uugat at nangatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo, na sumasagana saan? Sa pagpapasalamat. Praise God! Kaya nga po ang sabi ko, ibig ko, happy ka. Ibig po ng Diyos yun. Ang palatandaan po o ang indicator po ng iyong relasyon sa Diyos, ikaw ay salamat. Para po malaman ang iyong kalagayan sa iyong paikip-relasyon sa Diyos, ang sukatan po nito ay ikaw ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Abounding in thanksgiving. Praise God. Ikaw ay laging nagpapasalamat. Praise God. Kaya, kung gusto mo na malaman ang kalagayan mo sa iyong paikipagrelasyon sa Diyos, pansinin mo ang ugali mo. Pansinin mo ang lumalabas sa bibig mo. Abounding in thanksgiving. Kaya ang sabi ron sa Psalm 34 verse 1, I will bless the Lord at all times. Hindi po sometimes. Hindi po, ano po? I will bless the Lord at all times. Ako'y laging magpapasalamat sa Diyos sa lahat ng oras. Ako'y laging magpupuri sa Diyos sa lahat ng oras. Ano po ba yung lahat ng oras? In good times and in bad times. Ang hirap pong magpasalamat sa Diyos. Madali pong magpasalamat sa Diyos sa panahong madami kang magpapala. Hindi ba? Ang daling magpasalamat sa Diyos kapag maganda ang panahon. Kapag maganda ang panahon, napakadaling, salamat sa iyo, Panginoon. Pag ikaw ay malusog, pag ikaw ay malakas, pag ikaw ay maraming pera, pag ikaw ay maraming pambili ng pera, pambili ng pagkain, pambili ng lahat ng pangailangan mo, ang daling magpasalamat sa Diyos. Pero yung pong sinabi sa Psalm 34 verse 1, ang sabi ron, I will bless the Lord at all times. His praise shall be continually in my mouth. Ang pagpupuri ay laging sa aking bibig. Continually. Kaya ang bukang bibig mo, laging praise the Lord. Hallelujah! Kaya yun po ay top decision. Kayuli yun po ay top decision. Kaya po ba niyong magpasalamat sa Diyos roon sa panahong wala namang dumarating, wala namang nangyayaring mabuting bagay?
Ang hirap ano po? Ang hirap. Pero yun po ay ibig ng Diyos. Kaya ito ay dinidesisyonan. Kaya kapag ikaw ay true believer of the Lord Jesus Christ, hindi ka stress. Kasi ang ugali mo ay magpasalamat. Kahit walang pera, praise the Lord! Maraming pera, hallelujah! Ang ulam ay asin sa ibabaw ng alin? Hindi po kanin. Sa ibabaw ng inihaw na karne. Nakapagpapasalamat ka pa rin. Yun po ang tunay na believer. Yun po ang totoong Kristiyano. Yun po ang totoong Kristiyano. Yun po ang indicator that you are a true believer of the Lord Jesus Christ. Hindi nakikitaan ng stress. Maaliwalas ang buhay. Dahil ibig ng Diyos, happy ka. In good times, praise the Lord. In bad times, hallelujah! Hello? Ayan po ang gusto ng Diyos. Kaya matatag ang buhay ng isang tunay na anak ng Diyos. Matibay. Hindi ka nasisiraan ng loob. Hindi ka nahihintakutan. Praise God. At hindi ka napapagod. Marami pong taong pagod kahit kagigising lang. Totoo po ba yun? Wala pang ginagawa paggising, pagod na. Dahil yung kanyang isip, stress. Samantalang ang gusto ng Diyos, ang kaharian ng langit ay tulad sa binhi ng mustasa na itinanim. At ito'y, hanggang sa ito'y maging napakalaking puno ng kahoy. Alam po ba niyo, bago matulog, manalangin ka. Bago matulog, magpasalamat ka. Bago matulog, magpuri ka sa Diyos. At magkakaroon ka ng magandang gising. Gusto po ba ninyo ng magandang umaga? Gusto po ba ninyo ng magandang gising? Kasi bago ka matulog, nagpunla ka ng panalangin. Dahil ang kaharian po ng langit ay pagpunla. Ang kaharian po ng langit ay pag-invest. Pag-invest po ito sa mga bagay na espiritual. Sa lihim, ikaw ay dumadalangin sa Diyos. Sa lihim, ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Sa lihim, hindi ka kasama mo ang Diyos. Kaya sa iyong pagpupunla ng mabubuting binhi, pagising mo sa umaga, praise God, ang ganda ng umaga. Pagising sa umaga, naaalala ka. Kinanta ko na ito noong linggo. Yun na naman, sasabihin ni Kayuli. Nasasabi ang puso ko na makapiling ka. Yun po lamang ang paborito kong kanta. Ma-memorize mo lamang, ma-master mo lamang ito, Kayuli, kada umaga. Praise God. Yung biko mo, lalong magiging napakasarap. Umaawit, sumasayaw, sumasamba sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Hindi ka mapapagod. Kapag na-dedicate mo yung maghapon, paano na-dedicate ang maghapon? Praise God. Kailangang i-prayed up mo ito. Sumamba ka sa Diyos, magpasalamat ka sa Diyos, at yung maghapon, God will take care of your whole day. Gusto mo bang ang maghapon, ang Diyos ang bahala? Unahin mo ang Diyos. Hindi mawawalan. Hindi mawawalan ng sinigang at minuto sa inyong hapagkainan. Kasi po, yun po ang prinsipyo. Yun po ay batas ng Diyos. At hindi pwedeng sansalain ng Diyos ang kanyang sinalita. Yung kanyang sinabi, yun po ang mangyayari. Praise God. Kaya unahin po natin ang Diyos. Ang dami pong alalahanin. Ang daming alalahanin. Sigurado itong asawa ni Pacman, naiiyamot rin niya kay Pacman. Asawa siya ni Pacman, naiiyamot rin niya kay Pacman. Alam po ba niyo, kapag wala ang banal na espiritu, maiiyamot ka sa kapwa, kahit asawa mo, kahit anak mo, maiiyamot ka rin. Dahil ang makikita mo ay negative. Bantamar. Pag inutusan mo, dadapukan ka pa. Mayayamot ka. Pero kapag po ang banal na espiritu ay nasa buhay mo, naroon tinatawag na long suffering. Alam po ba yung long suffering? Natitiis mo. Napagtitiisan mo si Pacman. Baka marinig ako ni Pacman, baka bumibili kay Kalinda. Yung po ang gawain ng banal na espiritu, aalibing ka. Aalibing ka.
Kasi ang kanyang gawain ay mang-aaliw. Ang kanyang pangalan ay Comforter. Kaya imbitahan mo ang banal na Espiritu paggising mo sa umaga. Kaya kapag wala ang banal na Espiritu, hindi ka pa nagtatrabaho, pagod ka na. Parang may nakadagan sa ulo mo. Parang may nakadagan sa rib-rib mo. Ang sabi nga ng mga tigamorong. Parang mayroon kang bigat na wala naman. Praise God. Dahil mayroon nga pong kaaway. Mayroon po tayong kaaway. Ang una nating kaaway, wag muna ang demonyo, ang sarili mo muna. At ang pangalawa mong kaaway, ang diablong si Satanas. Kaya ang hirap ang buhay. Bakit mahirap ang buhay? Wala ang presensya ng Diyos. Bakit magaan ang buhay? Naroon ang Diyos sa buhay mo. Ano ang gusto ninyo? Magaang buhay o mabigat na buhay? Ay di piliin mo na yung magaan na buhay. Piliin mo na yung abundant life. At ang interpretasyon kaagad ng mundo sa abundant life ay bangkararaming pera. Hindi po. Ang abundant life po, sumasagana ang kapayapaan, sumasagana ang kagalakan, magaan ang buhay. Bawat pangyayari, nariyan ang Diyos. Tumutugon, sumasagot sa iyong mga panalangin. If you believe, say, praise the Lord. Hallelujah! Ang ganitong stage natin, talagang may bato-bato. Kaya hindi ako makapag-tsa-tsa. Praise God. Napakaganda po ng buhay. Kaya po mahirap ang buhay, wala ang Diyos. Kaya gawin po nating maganda ang buhay. Yun po ang pangako ng, yun po ang ipinarito ng Panginoong Hesus kami na, Sister Mina. Natutuwa ako narito si Sister Mina. Wala siya kahapon sa ating pasyam. Nasaan ba si Kayole? Wala siya sa ating pasyam. Ang BND po ay nagpapasyam na rin sa pamumuno ni Kayole. Nabuksan po ang sambahayan niya nung mamatay ang kanyang manugang. Nakapasok po ang gospel. Nadala po ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya ito po ang bunga. Ito po ang ating mga kapatid na ito. Palakpakan po natin ang mga taga-Pamboys. Hallelujah! Akalain mo yun mga kasama. Ay samantalang nakikita lang natin si Kayole sa palengke na nagtitira ng biko. At kapag ako'y bumili ng 30 pesos, masama loob niya. Segwintahin mo na, dahil lang ba naman? Yan po si Kayole. Kaya masaya pong magpunta sa palengke. Kung gusto ninyo ng masarap na biko, pinalitan na po siya ng kanyang anak na kabatch ko. Hindi na, sina baby na po ang nag-ano. Wala na rin po ba? Hindi po bali. May paapat na po pa naman, hindi meron ulit. Akalain mo yun? Nagpapasyam na rin ang BND. Hallelujah. Ako po ay maligayang maligaya. Narito po yung aking mga pamangkin na si Joseph at si Joanne at ang kanyang anak. Sila po ay pagpapalain po nila tayo. May dala po silang blessing. Praise God. Gusto po ba niyo ng blessing? Yun. Maigit narito ka. Tatanggap ka ng blessing. Praise God. Hallelujah. Gusto ko happy ka. Simulan po natin ang pag-aaral sa umagang ito sa Luke chapter 10. Meron po ba kayong Bible? Kayo din, nababasa po ba niyo ang Biblia namin na ibigay sa inyo? Hindi po ba kayo nagsasalamin? Ayan pala. Luke 10:38 to 42. Ang sabi po sa verse 38, sa pagyaon nga nila sa kanilang lakad, ay pumasok siya sa isang nayon. At isang babaeng nagngangalang Marta ay tinanggap siya sa kanyang bahay. Si Jesus po ito. Mayroon po siyang paboritong bahay. Kapag po siya nadako sa Jerusalem, hindi pwedeng hindi dadaan dahil siya po ay family friend. Family friend po niya itong bahay na ito. Roon po siya kumakain. Roon po siya nagpapahinga. Roon po siya nagmimerienda. At naghahaponan paminsan. At siya may isang kapatid na tinatawag na Maria, na naupo rin naman sa mga paanan ng Panginoon.
at pinakinggan ang kanyang salita. Praise God. Ngunit si Marta ay naliligalig sa maraming paglilingkod. At siya'y lumapit sa kanya at sinabi, Panginoon, wala bagang anuman sa inyo na pabayaan ako ng aking kapatid na babae na maglilingkod na mag-iisa. Iutos mo nga sa kanya na ako'y tulungan niya. Verse 41. Pakinggan po ninyo ang sagot ng Panginoon. Datapat sumagot ang Panginoon at sinabi sa kanya, Marta, Marta, naliligalig ka at nababagabag tungkol sa maraming bagay. Pakinggan po ninyo itong verse 2, verse 42. But one thing is needful. Sabihin nga natin sa umagang ito, one thing is needful. Ulit, one thing is needful. But one thing is needful, and Mary had chosen the good part, and which shall not be taken away from her. Datapat isang bagay ang kinakailangan, sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi naaalisin sa kanya. O Banal na Espiritu, turuan mo po kami sa umagang ito. Gamit po lamang ang tinig na ito. Pero ang pagsisiwalat o ang kapahayagan, kayo po lamang, Banal na Espiritu, ang makagagawa nito. Reveal to us your word. Mapagpala ang bawat isa sa amin. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. And everybody says, Amen and Amen. Gustong-gusto ko po yung bahaging sinabi ron sa one thing is needful. Isang bagay ang kinakailangan. Madali pong unawain kasi. Ito pong, typical po ito sa ating, sa bahay-bahay. Sa bahay-bahay po, sa amin po may schedule ang mag-uurong. Hindi po alam sa Maynila yung urong. Schedule po sa amin ang, ewan ko, ako lang yata, yun lang asawa ko lang yata ang naglilinis. Pero yung pong pag-uurong, schedule po yun. Dahil yung pong pag-uurong, yan po ay pinag-aawayan. Parang ganun po ito. Yung pong pinuntahan ni Lord Jesus, mayroon pong dalawang magkapatid. Si Marta at si Maria. Wala yata rito ang asawa ni Peter Paul. Naalala ko po, siya po yung laging nagluluto sa Teresa. Dahil kami po ay mayroon pong home church sa kanila. At nagdadaos po ng gawain roon kada linggo ng hapon at puno po kami roon. At si Cheche, si Catherine po na anak ni Nanay Cathy, na asawa ni Peter Paul, na kapatid ni Jen, o kabisado ko po, na nanay ni Pau Pau at ni Polty, na manugang ng aking biyanan, siya po ay masipag magluto. Dahil siya po ay siya rin po ay mayroong peanut butter. Ang pangalan po ng kanilang peanut butter, o tingnan ng pre-advertisement, Chibogias. Kaya kung kayo bibili ng peanut butter, bumili po kayo kay Cheche. Siya po ay masipag magluto. Nagsisimula na ang gawain, umuusok-usok parang sa kusina. Dahil abalak-abala sa pagpapakulo ng pagkain. Dahil pakakainin niya kaming lahat. Yun po ang kanyang gawain. Siya po ay katulad ni Marta. Salamat sa Diyos. Narito po si Ate Ninette. Welcome, Ate Ninette, sa gawain ng Panginoon. Palakpakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Good morning. Abalang-abala sa pagluluto. Taon na si Jesus ay dumadalaw sa kanila. Talaga namang abalang-abala ang kitchen, ang commissary, dahil kailangan siyang magluto ng pagkain. At siya po'y may reklamo. At ang sabi niya sa ating Panginoon, Panginoon, baliwala ba sa inyo? Yan pong aking kapatid, ay sabihin naman ninyo, ako'y tulungan. Ako'y abalang-abala sa pagluluto ng ating merienda. Samantalang aking kapatid nakaupo sa iyong paanan at nakikinig ng iyong mga salita. Naireklamo niya sa Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, Marta, Marta, masyado kang nagugulo sa maraming bagay. Datapwat pinili ni Maria ang napakahalaga.
ang mahalagang bagay, pinili ni Maria. Ano ang pinili ni Maria? Sabihin mo nga, salita ng Diyos. Yun po ang pinili ni Maria. The needful things. Pinili ni Maria ang napakahalagang bagay. Napakarami pong bagay sa ibabaw ng lupa. Bakit po kaya nasulat sa banal na kasulatan itong kwentong ito? Alam po ba ninyo, lahat po ng talata sa Biblia, iyan po ay napakahalaga. Napakahalaga. Wala pong talata sa Biblia na walang bearing. Lahat po ng salita ng Diyos na nasulat sa Biblia, lagi po yang may layunin. Sa umagang ito, sa iyong pakikinig ng salita ng Diyos, natama ka. Pinili mo ang pinakamahalagang bagay dito sa ibabaw ng lupa. Anong pinakamahalagang bagay sa ibabaw ng lupa? Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang pinakamahalagang bagay dito sa ibabaw ng lupa. At ang sabi nga ng Panginoong Hesus, wala nang makakukuha. Wala nang makababawi. Dahil gawi po ni Maria na bawat pagkakataon na si Jesus ay pumapasok sa kanilang bahay, diretso po siya sa paanan ng Panginoon. At siya ay nakikinig sa salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Praise God. The title of the message this morning, What's on Your Heart? What's on your heart? Ano ang laman ng puso mo? Napakahalaga po nun. Because if you lack the Word of God, you lack everything. Kapag kulang ka sa salita ng Diyos, kulang ka rin sa napakaraming bagay. Sa pasimula, ano ang sabi ng talata tungkol sa salita ng Diyos sa 1 John at sa Genesis chapter 1? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula, nariyan ang salita, at ang salita ay suma sa Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang Diyos po at ang kanyang salita, iisa. Huwag kayong mag-iimbento. Outside the will of God, it's a lie. It's from the devil. Siya po yung Diyos na nagkatawang tao. Wala pong kinalaman. Wala pong dugo si Maria kay Jesus. Iyon po ay dugo ng Diyos. Kahit po sila magpa-DNA, nauso po ang DNA. At sa DNA, ang lumalabas po lagi ay dugo ng lalaki, hindi po dugo ng babae. Nakukumbinsi po ba kayo sa umagang ito? Wala pong dugo ni Maria. Iyon po ay dugo na makalangit. Dahil kung may dugo po ni Maria, si Jesus, ang ibig sabihin, mayroon siyang nature ni Adan. Mayroon tinatawag na sinful nature. Ang dugo pong iyon ay siguradong may bahid ng dugo ni Adan, may bahid ng kasalanan. Pero ang dugo po ni Jesus ay banal. Ang dugo po ni Jesus ay makalangit. His blood is heavenly. His blood is pure. Kaya wala pong kinalaman ang dugo ni Maria sa dugo ni Jesus. Sapagkat yung po lamang ang dugo na kwalipikado na maghugas at maglinis ng kasalanan ng lahat ng tao. Hello! Praise the Lord! It's only the blood of Jesus. Hindi po dugo ni Maria. Dahil ang dugo po ni Maria ay may nature ni Adan. Ang ibig sabihin, mayroon pong sinful nature. At ngayon po lamang sa ating panahon nauso ang DNA. At para malaman mo ang blood type mo, ang lilitaw po ron ay dugo ni Dubal sa kanyang mga anak. Hindi po dugo ni Ka-Arlene. Naniniwala po ba kayo? Hindi yata kayo naniniwala. Maniwala na po kayo. Mahalaga po ng right believing. Ano po ba yung right believing? Kailangan pong biblical. Pasensya na po kayo, ang Bible ko ito. Manlaki kasi, bumabagsak. Kailangan pong biblical yung ating pananampalataya. Hindi po opinion ng sino mang Poncio Pilato para wag po tayong madaya. Kailangan pong tiyak. Kailangan pong sigurado. At ang sigurado po ay
ang salita ng Diyos. Praise God! Ngayon, ang ating pinag-uusapan, what's on your heart? Ano ang laman ng puso mo? Ano ang pumupuno sa puso mo? Kapag puno ka ng salita ng Diyos, praise God, ano kaya ang mangyayari sa taong puno ang kanyang puso ng salita ng Diyos? Dalawang ibinibigay niyan, life and health. Buhay at kalusugan. Yan po ang sabi sa Proverbs. Kapag ikaw ay puno ng Diyos, paano ka mapupuno ng Diyos? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ikaw ay mapupuno ng Diyos. At ang sabi ng Biblia, from the abundance of your heart, your mouth speaketh. Sa kasaganaan ng iyong puso, ikaw ay magsasalita. At ang sabi ng Biblia, bantayan ninyo ang inyong puso. Your heart, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Paano ba ang pagbabantay sa puso? Sapagkat kapag po ang ating puso ay napuno ng kasinungalingan, ang ating buhay ay magiging sinungaling din. Kapag ang ating buhay ay puno ng maling impormasyon, kapag ang ating puso ay puno ng maling turo at aral, ano kaya ang magiging buhay natin? Ang buhay natin magiging mali. Anong pinaiingatan sa atin para maingatan ang puso? Hawakan mo nga ang tenga. Ito ang unang pinaiingatan, ang tenga mo. Ang pangalawang pinaiingatan sa iyo ay ang mata mo. Your ears, your eyes, at yung lumalabas sa bibig mo. Yun ang pumupuno sa puso mo. Yun lagi mong pinakikinggan. Yun lagi mong tinitingnan. Kapag ang lagi mong tinitingnan ay ang salita ng Diyos, kapag ang lagi mong pinakikinggan ay salita ng Diyos, mapupuno ka ng Diyos. At dahil puno ka ng Diyos, ang aapaw sa iyong bibig ay pagpapasalamat at pagpupuri. Anumang iyong kalagayan, anumang iyong sitwasyon, may sakit ka man, ang sinasabi ng iyong puso, purihin ang Panginoon. Ang sasabihin mo ay, Hallelujah! I trust in you no matter what. Paano mo yan magagawa? Dahil nga po, mayroon kayong salita ng Diyos. Pero kapag po ikaw ay walang salita ng Diyos, praise God. Si Saul po, matapos na siya ay anoint ng Panginoon, for several years siya ay naghari. Pero napatunayang siya ay hungkag sa kanyang buhay espiritual. At nang siya dumating sa kanya ang krisis, siya po ay sumangguni sa mangkukulam. Na nung una ay siya ay ginamit ng Panginoon. Pero sa pinakandulo, siya ay kumonsulta sa mangkukulam. Why? Because of the lack of the Word of God. Dahil wala pong salita ng Diyos sa kanyang puso, si Saul. Kaya ingatan po natin ang ating pinakikinggan. Ingatan po natin ang ating tinitingnan. Ingatan natin. Dahil yung palagi nating pinakikinggan, yun ang magiging ikaw. Yun lagi nating tinitingnan, yun lagi nating pinakikinggan. Praise God! Kaya nga po ang worship, yun po exclusively for God alone. Alam po ba niyo kung bakit? Exclusive ang worship sa Kanya dahil kung sino ang iyong sinasamba, yun ang magiging ikaw. Gusto po ba ninyong maging kamukha ng Diyos? Sambahin mo ang Diyos. Ayan po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. What you beholding, kung ano ang iyong pinagmamasdan, kung ano ang iyong pinagpopokosan at pinagtotoonan ng pansin. Kapag ang pinagtotoonan mo ng pansin ay ang kalwalatian at ang karangalan ng Diyos, sinasamba mo siya. At sa pagsamba mo sa Kanya, magiging God. Tandaan natin, ang Diyos walang sakit. Yung sakit na nasa katawan mo, maaalis. Tandaan natin, ang Diyos hindi kinakapos. Ang kakapusan sa iyong buhay, magtatapos din kapag natutunan mong sambahin ang Diyos na pinanggagalingan ng buhay at ng kalakasan. Praise God! Hallelujah! Ang hirap pong sambahin sa Diyos na hindi mo kilala. Ang hirap. Kaya kailangan yung connection. Ang sabi nga ng mga Kanoy, connection. Connection. Kailangan ikaw ay konektado sa langit.
Yan ang iyong pag-aralan. Yan ang ating pagsumakita, Nanay Yuli. At kami na. Sister Ruby. Iniisa-isa ko po kayo. Ate Net, kailangang makonect tayo sa langit araw-araw. Kailangang makonect tayo para po dumaloy ang buhay na nanggagaling kay Jesus. Para po dumaloy ang supply. Ang source po ng buhay, ang Diyos, sa pamamagitan ni Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Yung pong lahat ng concern ng ating buhay, nasa kamay ng Diyos. Nasa kamay po ng Diyos. Kaya nga, He is the answer Himself. Si Jesus mismo ang tugon sa lahat ng ating mga katanungan. Praise God. Proverbs chapter 4, verse 20. What's on your heart? 4:20 to 27. Ng Proverbs. Sige po, magbuklat po kayo ng Biblia. Pag wala po kayong Bible, mayroon po kaming Biblia riyan. (4:20). Ang ganda pong basahin sa English. My son, attend to my words. Incline thine ear to my saying. Anak ko, makinig ka sa aking mga salita. Sino nagsasalita? Ang Diyos Ama. Ang Diyos Ama po ang nagsasalita. At ang tawag niya sa iyo ay, anak ko. Aking mga salita, binibigyan po ng diin. Ikiling mo ang iyong pakinig sa aking mga sabi. Let them not depart from thine eyes. Keep them in the midst of thine heart. Huwag mga hiwalay sa iyong mga mata. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso. For they are life unto those that find them, and health to all their flesh. Dalawa, ano po? Life and health to all their flesh. Buhay. Sapagkat buhay sa nakakasusumpong. Ano yan? Salita ng Diyos. At kagalingan sa buo nilang katawan. Kagalingan sa buo nilang katawan. Mayroon po ba kayong sakit? Palitan po ninyo ang inyong reseta. Palitan po ninyo ng Proverbs chapter 4, verse 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Sapagkat buhay sa nakakasusumpong at kagalingan sa buo nilang katawan. Kaya yung hawak mong Biblia, tatanggap ka rin ng buhay. Tatanggap ka rin ng kagalingan at kalusugan sa iyong katawan. Praise God. Keep thy heart with all diligence. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap. Amen. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Praise God. Mayroon pong buhay na dumadaloy roon sa laman ng puso mo. Ano yon? Ito po yung binhi na iniasik sa puso ng tao. Ang tawag po rito ay incorruptible seed. Binhing hindi nasisira. Put away from thee a froward mouth and perverse lips. Put far from thee. Ihiwalay mo sa iyo ang masamang bibig. Tingnan mo nga ang iyong kalapit kung may masamang bibig. Ano ba yung masamang bibig? Ang hirap ng buhay. Wala nang pag-asa. Mamamatay na ako. Ihiwalay mo raw ito sa iyong bibig. At ang mga suwain lalabi ay ilayo mo sa iyo. Verse 25, let thine eyes look right on. Doon na tayo sa Tagalog. Tuminging matuwid ang iyong mga mata. At ang iyong mga talukap mata ay tuminging matuwid sa harap mo. Ponder, panatagin mo, papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Turn not to the right hand, nor to the left. Remove thy foot from evil. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Praise God. Napakahalaga po ng pinakikinggan mo.
Sa iyong pakikinig, mayroon pong naipupunla. Mayroon pong naitatanim. Ano ang naitatanim? Uncorruptible seed. Ang incorruptible seed po ay salita ng Diyos. Ito po ay puro at ito po ay banal. The Word of God is pure and holy. The Word of God is eternal. The Word of God is sure. Tiyak, sigurado, ito'y nagdudulot ng buhay. Ito'y nagdudulot ng pag-asa. Ito'y nagbibigay ng buhay. At ito'y nagpapagaling sa katawan mo kung ikay may sakit. Praise God. Pumalakpak nga kayo. Pumalakpak po si Sister Ole. Naunawaan niya. Praise God. Buhay sa nakasusumpong kagalingan sa buo nilang katawan. My son, attend to my word. Dahil kung ano ang iyong pinakikinggang palagi, kung ano ang iyong pinapahalagan, yun ang iyong magiging ani. Yun ang iyong magiging harvest. Ano ang iyong magiging harvest? Kapayapaan, kaginhawahan, kalakasan, kalusugan. Pero kapag po walang salita ng Diyos na ikaw naririnig, at ang naririnig mo ay ang balita, wala ka pong balitang maririnig sa telebisyon na masaya. Ang lagi pong intensyon ng kanilang pagbabalita ay evil report. Dahil yun po ang mabenta. Para po maging mabenta ang balita sa mga istasyon ng telebisyon, kailangan kanilang balita ay extreme lies, extreme deception. At yun po ang mabenta sa tao. Yun po ang pinaniniwala ng tao. Kaya mga Pilipino po, lahat ay politiko. Lahat ay magaling. Lahat ay mausay. Wrong source of information. Ang tamang source ng informasyon, ang puro at dalisay na salita ng Diyos. Puro at dalisay na salita ng Diyos na kailangang mapunla sa ating mga puso. Wala pong problema sa salita ng Diyos. The problem is the soil. Ang problema po ay yung pong lupa na pagtataniman. Ito pong lupang ito ay napakalaki kung tinitingnan ninyo. Yung aking pong father-in-law, yung aking mahal na biyanan, siya po ay mahusay magtanim. Lahat na po ng mga gulayan ay tinanim niya rin. Alam po ba niyo bakit? Dahil ang lupa pong ito ay mabato. Kaya ang nag-success po lang rito, itong mga manggang ito, itong mga fruit bearing. Pero yung pong mga sitaw, bataw, patula, patani, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa. Hindi po tumutubo. Dahil ang lupang ito'y mabato. Tingnan mo nga ang puso ng iyong kalapit kung mabato. Yun po ang dahilan. Kapag ang puso mo ay stony heart, hindi po nagiging mabunga. Hindi po nagkakaroon ng ani. Pero itong salita na ating naririnig, na naipupunla sa ating puso, ito po'y punong-puno ng buhay at punong-puno ng kapangyarihan. Kaya nga, ito'y nakasalalay sa uri ng puso kung anong meron ka. Doon po nakasalalay. Kapag ikaw ay mahina nakitin, hindi po mag-grow. Pag nakita nilang ang pastor nila, ano ba naman ang suot ng pastor? Parang si Palito. Hindi po umusbong. Dahil ang tingin nila sa kanilang pastor ay comedy. Hello. Salamat po. At least kayo aking napatatawa sa umagang ito. There is no problem with the seed. Wala pong problema sa binhi. Ang binhi pong ito ay salita ng Diyos. Ito po ay may kakayahan. The seed itself has the power. The seed itself has the capacity to reproduce. May kapangyarihan po itong maging napakabunga at napakasagana sa buhay ng isang tao. Kaya ang Diyos ay pinakamahusay na investor. At ang kanyang investment, ang salita ng Diyos na ipupunla sa puso ng tao. Kaya kapag ang tao ay mayroong mabuting puso, mayroong mabuting puso, matabang lupa,
Kapag ang puso mo ay matabang lupa, kapag yan ay fertile soil, praise God. Kahit bumagyo, kahit mag-pandemic, hindi niya iniintindi ang pandemic. Baliwala sa kanya ang coronavirus. Siya ay matibay, siya ay matatag, na natanim sa bahay ng Panginoon. Praise God. Baliwala ang pandemic sapagkat pinili niya ang pinakamainam. Pinili niya yung kailangan. Ang kailangan po ng tao, ang akala ng tao, ang kailangan niya ay bangkararaming pera. Totoo po yun, kailangan natin ng pera para mag-exist dito sa mundo. Pero mayroon pong much higher than material thing. At ito po yung pinili ni Maria, magaling na bahagi. Pinili niya ang pinakatampok, pinakamahalaga, pangunahin. Anong pangunahin at pinakamahalaga? Salita ng Diyos ang pinakamahalaga at pangunahin. At ang sabi ng Panginoong Hesus, wala nang makababawi, wala nang makakukuha. Yun po ang ginawa ninyo sa umagang ito, na nagbigay ng oras upang makinig ng salita ng Diyos. Pinili ninyo ang pinakamainam. Pinili ninyo ang pinakamahalaga at pangunahin. Ang alin? Yung pasimula. Ano ang pasimula? Ang salita. Sino ang pasimula? Ang Diyos na nagkatawang tao. Walang iba kung hindi si Jesucristo. Praise God! At nagtatanong ang marami, bakit naman nagkatawang tao pa? Kailangan ko. Dahil ang tao po ang binigyan ng authority and dominion dito sa lupa. Ano man pong espiritu na narito sa daigdig na ito, illegal po yun. Dahil kailangan pong may katawan. At kailangan niya ang iyong katawan. Ang Holy Spirit po, kaya po nagkaroon ng access sa lupa. Ang atin pong katawan, ginawang templo ng banal na espiritu. Ngayon, nakapagmamanifest na ang espiritu ng Diyos dito sa lupa dahil itinatag at ipinanganak ang simbahan by a demonstration of the power of the Holy Spirit. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah! Illegal po ang Holy Spirit. Paano siya naging legal nang si Jesus ay magkatawang tao? Paano siya naging legal sa upper room nang ang Panginoong Jesus ay umakyat sa langit after 40 days, bumaba ang Espiritu ng Diyos sa upper room sa anyong tulad sa dilang kawangis ng apoy at dumapo sa 120 alagad at sila'y magsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Doon po ipinanganak ang simbahan. Ang simbahan po ay puspos ng kapangyarihan. Puspos ng banal na Espiritu. Praise God. Hallelujah. Hindi po ako nagagalit. Ako po'y nagagalak. Ibig ko, happy ka. Ibig ng Diyos, maligaya ka. Ibig ng Diyos, masaya tayo. Yun po ang kanyang misyon. Yun po ang kanyang ipinarito. Ang kanyang ipinarito. Anong sabi ni Jesus? Ako'y naparito upang magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. Yun ang kanyang misyon. Ang tao'y maging masaya. Ang tao'y mabuhay na maligaya na kasama ang Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, ang sukatan ng iyong lapit ng relasyon sa Diyos, lagi kang may pagpapasalamat, lagi kang may pagpupuri. Kahit masama ang iyong pakiramdam, sinasabi mo pa rin, ang Diyos ay napakabuti. Kahit may utang ka sa palengke, ang sinasabi mo pa rin, God is in control. Yun po ang may Diyos. Pero kapag relihiyoso ka lamang, konting problema, nahihintakutan ka na. Konting tiisin, nagko-complain ka na, nagre-reklamo ka na. Pero ang mga tunay na anak ng Diyos, praise God, lagi siyang nagditiwang, lagi siyang nagpupuri. Ang kanyang armas, pagpupuri at pagpapasalamat. Praise God, hallelujah! Woo! Chapter 3, verse 16. Tingnan mo nga kayo, ako po ay 54 lang, pero ako po ay di na makabasa ng walang salamin. Ang sabi ng doktor, dahil raw mahilig tayo kumain ng matamis ko, totoo kaya ay.
Colossians 3:16. Sige nga, tingnan ko nga kung kayo marunong maghanap sa Biblia. Turuan mo nga sila, si Ate Ruby. Sige po, pag-uwi na po lang nyo sa inyong bahay, basahin mo ninyo ang Colossians chapter 3, verse 16. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalm and hymns and spiritual song, singing with grace you in your hearts to the Lord. Ito po tayo. Manahan nawang sagana sa inyong salita ni Kristo. Sabi mo sa iyong kalapit, manahan nawang sagana sa iyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan. Kayo'y magturuan at magpaalalahanan sa isa't isa sa pamamagitan ng salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu, na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Kayo din, naintindihan po ba nyo? Kaya lagi tayong may awitan. Pag tayo nagtitipon-tipon, lagi tayong may awitan. Alam po ba nyo kung bakit? Nananahan ang salita ni Kristo sa ating puso. Hindi natin maaawitan ang Diyos kung walang salita ni Kristo. The Word give life. Nagbibigay ng buhay ang salita ng Diyos. The Word of God will inspire you. Bibigyan ka ng salita ng Diyos ng inspirasyon. Alam ba niyo yung inspirasyon? Tayo naman ay nagka-crush nung araw. Nagka-crush po ba kayo? Kayo din nung araw. Grade 5 pa lang, may crush na. Grade 5 pa lang, may crush na. At pag ako'y dumadaan sa bahay ng aking crush, hindi ko matingnan ang bubong. Hiyang-hiya ako. Parang si Toto. Pag nakikita yung crush, parang ice cream na bilad sa ilalim ng araw. Ganun po ang ginagawa ng crush. Bibili ka sa tindahan dahil sa taon inuutosan ka bumili ng suka ng nanay mo, hindi ka makapili dahil yung crush mo bumibili rin. Naranasan ba ninyo yun? Naranasan ko po yun nung ako elementary. Nako, si Kuwa. Ay ako inuutosan bumili ng suka. Wala, nanay, walang suka. Yun po ang ginagawa ng Holy Spirit. It will inspire you. The Word of God giveth life and healing into your whole body. Kung high blood ka, brother and sister, ang gagawin ng salita ng Diyos, magno-normal ka. Ay baka naman isang talata lang ang binabasa mo sa buong isang linggo. Hindi po bibisa. Para ito ay bumisa. Praise God. Ang sabi ng doktor, an apple a day take the doctors away. Totoo kaya yun? Ang isang pirasong mansanas, ang doktor itinataboy mo sa iyong palayo. Yung raw pong mansanas ay mabuti sa puso. Kaya pala, ang tawag nila ay mansanas ni Eva. Hindi naman po yun mansanas. Yung po ay bungang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. Ang ginawa ni Natarsding sa plaza, mansanas raw ni Eva. Hindi po yung mansanas ni Eva. Yung po yung bungang kahoy ng pagkakilala ng masama at mabuti. 1 apple a day. Take the doctors away. 1. Siguro, 3 kabanata sa Biblia every day. Palalayuin mo ang high blood sa katawan mo. Paalisin mo ang sakit sa puso sa katawan mo. Paalisin mo ang hindi ka na makalakar kayo ulit. Anong tawag rin? Arthritis, lalayas yan. Yun po ang sabi ng Biblia. Anak ko, makinig ka sa aking mga sabi, ikiling mo ang iyong pakinig sa akin. Ingatan mo sa kaibuturan ng iyong puso, buhay sa nakasusumpong, kagalingan sa buo nilang katawan. Kaya pag inatupag mo at inunan mo ng Diyos, inaalis mo, pinalalayas mo ang mga illegal na nasa iyong katawan. Illegal ang sakit sa iyong katawan, alam mo ba yun? Illegal ang high blood sa iyong katawan, alam mo ba yun? Illegal yan. Ang kahirapan sa buhay mo, illegal yan. Saan mo malalaman? Sa Biblia. Kapag nalaman mo ang kalooban ng Diyos,
Pag naalaman mo ang isipan ng Diyos, ibig pala ng Diyos, ako'y nabubuhay sa kasaganaan, sa kaginawahan, sa pangalan ni Jesus. Praise God! Ang Diyos po ang author ng kaginawahan. Ang Diyos po ang author ng abundant life. Praise God! Yung bawat oras na ikaw ay kumakain, yun po'y abundant life. Na walang panahon at walang oras na ikay pinagkulang ng Diyos, naroon tinatawag na total supply, naroon tinatawag na total provision. At ito ang maganda, ang sabi sa Exodus chapter 15 verse 26, aalisin ko ang sakit at karamdaman sa inyong kinakain at sa inyong iniinom. Kung paglilingkuran ninyo ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. Praise God! Hallelujah! Kapag pala tayo naglilingkod sa Diyos, aalisin ang sakit sa kanin, aalisin ang sakit sa minudo, aalisin ang sakit sa chichabu. Alam ba ninyo yung chichabu? Bumili po kayo. Kinanini. Praise God. Hallelujah. Inaalis ng Diyos ang sakit. Pag kumonsulta ka sa doktor, kalahating tasa lang. Ang daming bawal. Pero sa Diyos, bago ka magpasalamat, Sister Mina, di ba ipinagpe-pray mo ang kanin? Di ba ipinagpe-pray mo ang ulam? Di ba iniinom mo iyong ipinagpe-pray? At ang sabi ng Biblia, ako ang Diyos na sa iyo yung nagpapagaling. I will take away diseases. Aalisin ko ang sakit sa inyong kinakain. Babasbasan ko ang inyong tubig. Babasbasan ko ang inyong inumin. Aalisin ko ang sakit sa inyong mga pagkain. Kapag kayo'y naglilingkod sa akin, saan ko yung nalaman? Sa Biblia. At ang author po ng Biblia, ang Diyos. Kaya kalooban po ng Diyos, kapag ikay may sakit, gumaling. Naniniwala po ba kayo? Maniwala na kayo dahil sa kinauupuan mo, pagtayo mo riyan, magaling ka na. Hello? If you believe, you will receive. Yun lang naman po ang gusto ng Diyos na siya'y paniwalaan. Yun po ang requirement ng Diyos sa tao, believe. Wala na po iba. At ang isang naniniwala sa Diyos, masunurin sa Diyos. Hello? Praise God. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Sumagana at manahan ang salita ni Kristo sa inyong mga buhay. At ito'y nagdudulot ng pagsamba. Ito'y nagbubunga ng paglilingkod sa ating Panginoon. Praise God. Ang sarap po na maglingkod kay Lord. Naniniwala po ba kayo? Ang inyo pong kaharap ay maligayang naglilingkod sa Diyos. Masayang naglilingkod sa Panginoon. Bawat pagkakataon na open door of opportunity to preach the gospel, yes, Lord! Kahit saan. Basta't ang Diyos ay nagbukas ng isang bukas na pintuan, praise God, papasukin po yan ng mga anak ng Diyos na umiibig sa Kanya. Mark chapter 4, verse 3. Sige po, punta po tayo sa Marcos chapter 4. Wala po tayong monitor. Ano po? Kanya-kanya po tayo ngayon. Chapter 4, verse 3. Mark po ito. Sandali po lamang at ako po iinom. Ang ganda po ng ating church. Talagang pwede kang magbilar sa araw habang nagpipreach. Vitamin D. Verse 3. Hearken, behold, pakinggan ninyo, narito ang mga hasik ay yumaon upang magasik. Sower. Ito po yung manananim. At nangyari sa kanyang pag-hasik na ang ilang binhi ay nangahulog sa tabi ng daan. At nagsidating ang mga ibon at kinain ito. Ito po yung
unang pagtatanim na ginawa ng mga hasik. Saan siya nagtanim? Sa tabi ng daan. Ano po ang nangyari sa kanyang paghasik? Tinuka ng ibon. Kaya hindi po tumubo. And some fell on stony ground. At ang iba'y nangahulog sa batuhan. At dooy walang maraming lupa. At pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. Yun po yung pangalawang pagtatanim niya. Ang pangalawa niyang pinagtatinaman ay batuhan. Walang lupa, kokonti ang lupa. Sumibol sandali. Subalit, dahil hindi malalim ang lupa, namatay. At nang sumikat ang araw, ay nangainitan. At dahil sa walang ugat, ay nangatuyo. At ang mga iba'y nangahulog sa dawagan. At nagsilaki ang mga dawag. At ininis ang pananim, ito hindi namunga. Ano po yung pangatlong lupain na pinagtaniman? Dawagan. Damuhan. Yun po yung pangatlo, ano po? Yun po yung pang-apat na pagtatanim. And the other fall on good ground, and did yield fruit that sprang up and increased. Ang mga iba'y nangahulog sa mabuting lupa, at nangamunga, at nagsitaas at nagsilago, at may namunga ng tig, 30, tig 60, at tig 100. Verse 9. At sinabi niya, ang may mga pakinig ay pakinig, ay makinig. Root po muna tayo. Ito pong parable na ito ay, ang sabi ni Jesus, kapag hindi nyo naunawaan itong parable na ito, hindi niyo maunawaan yung iba pang mga parable. Ganun po siya magturo. Parables. At ito po yung pinakang-basic sa parable na itinuro ng Panginoong Hesus. Pinakang-basic. At sabi niya, kapag hindi nyo naunawaan itong talinhagang ito, hindi na kayo makaunawa nung susunod pang mga talinhaga na ituturo ko sa inyo. Ito po yung pinakang-basic. 3 beses nagtanim. Wala pong problema sa itatanim. Ang mga hasik pong ito ay yung pong nangangaral ng salita ng Diyos. Meron siyang daladalang binhi upang itanim. Pero ang problema po, yung pong uri ng lupa na pagtataniman ay tabing daan. Ano po ang ginawa? Ang ibon po ay sumisimbolo sa dyablo. At tinuka po ng dyablo ang salita. Kaya hindi po namunga. Hindi po nakapagpatuloy. Hindi po nag-germinate. At hindi po nagkaroon ng punong kahoy. At yung pong pangalawa ay dawagan. Yung pong pangatlo ay batuhan. Hindi po nag-success yung 3 pagtatanim na yun. Walang ani. No success stories. Samantalang ang inaasahan nung nagtanim. Kapag dumating yung panahon ng ani, ang kanya pong inihanda ay kamalig. Sapagkat ang expectation niya, bawat butil ng binhi na kanyang itinanim. Take for example, the seed of corn. Kapag po ang isang butil ng mais ay tumubo, ilang pong puso ng mais ang naibubunga nito? Madami. Kaya yung isang butil na puno ng mais, ito po ay nagre-reproduce. Hindi po lamang 100 butil. Dahil ilang puso po ang naaani sa isang puno ng mais, madami po. Kaya ito nakapagre-reproduce maaari ng 500 hanggang 1,000 katumbas ng isang butil na mais. Kaya yun ang kanyang pananaw. Yun ang kanyang expectation. Pero nakita at nahayag, mali ang kanyang pinagtaniman. Pero sa ika-4 na pagtatanim, ang napagtaniman niya ay tamang uri ng lupa, matabang lupa, fertile soil. Tingnan mo nga ang iyong kalapit, sana'y ikaw ito, sabihin mo. Sana'y ikaw ito na matabang lupa. Praise God. Alam po ba niyo kapag mataba ang lupa, nag-alisa na yung seatmate mo, naroon ka pa rin sa gawain. Aba, nasaan na kaya si sister? Nawala na. Nasaan na kaya si brother na nasa tagilya? Nawala na. Yung nasa likuran ko, nawala na rin. Ang ibig sabihin, hindi po matabang lupa. Pero hanggang ngayon ay nananatili ka pa rin. Sa kabila ng bagyo, sa kabila ng shaking, alam po inyo sa church ay may shaking.
At sino po ang nagsishake? Ang Diyos. Ano po ang layunin ng shaking? Ano po ang layunin ng pagliligligan? Upang matira ang trigo at maalis ang ipa. Yun po ang layunin ng test and trial sa iglesia. Ang layunin po, alisin ang ipa at itira ang trigo. Ihiwalay ang tuba sa kambing. At ito po yung panahon yun. Sa panahon ng pandemic, baliwala sa iyo. Dahil pinipili mo ang pinakamainam at pinakamatatag na buhay sa ibabaw ng lupa. Pinipili mo ang salita ng Diyos. Excuse me po. Praise God. Kaya sa panahon ng pandemic, matibay ka. Sa panahon ng problema, matatag ka. Sapagkat ang puso mo ay matabang lupa. Inihanda ng Diyos, mabuting taniman, sapagkat ang naipunla sa iyo ay incorruptible seed. Palakpakan natin. Ang Panginoon, binhing hindi nasisira. Binhing hindi maaaring magkamali. Yan po ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23. Ang akin pong naipipreach sa inyo ay galing sa Biblia. Wala po akong invento. Galing po ito sa salita ng Diyos. Kaya ito po ay pakikinabangan ng bawat makikinig. Tingnan po ninyo yung 1 chapter 1 verse 23. Verse 23, pakinggan po ninyo ito. Being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which liveth and abideth forever. Yamang ipananganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Ano po ba yung incorruptible seed? Nabubuhay at namamalagi. Ano po ang ibig sabihin nitong nabubuhay at namamalagi? It will never fail. The word of God will never fail. The word incorruptible means it will be successful. Hello? Pag sinabi pong incorruptible seed, it will never fail. Incorruptible seed, it will always produce a desirable result. Dahil salita po ito ng Diyos. Salita po ito ng Diyos. Salita po ito ng buhay. It will always produce a bountiful harvest. At ang magdidetermina po nito ay yung uri ng puso na pinagtataniman. Kaya nga po, qualify your heart today to be, ano ba yung matabang lupa? Fertile soil. Gawin po nating fertile ang ating puso. Gawin po natin ang ating puso na mataba. Alam po ba niyo ang gawain ng praise and worship? Na ihahanda yung puso mo na pagtataniman. Yun po ang gawain. Bago po tayo umawit, yun po ay preparasyon. Ang palayan po na nasa ating kapaligiran, bago po itanim riyan ang rase. Alam po yung rase? Dahil kami po may palayan, at yung pong rase, pasan-pasan po yun ang magtatanim. Yun po ay square-square na mayroong baby na palay. Sanggol pa lamang yung palay. Pero bago po isalpak yung binhi, yung rase sa palayan, yun po ay bababarin muna ng tubig. Iyon po ay raraanan muna ng matulis na araro. Na hila-hila ng kalabaw, paruot parito, back and forth, inihahanda ang lupa na pagtataniman. Ngayon po hindi na uso ang araro. Ngayon po ay pamakin na. Di motor na, mas mabilis, mas matulin. Kaya naihahanda ng napakaganda ang lupa, na ipiprepare ang lupa. Kaya bago po ang preaching ng Word of God, mayroon po tinatawag na praise and worship. Kaya pagdadalo ka sa gawain, kailang maaga pa narito ka na. Huwag po yung gusto mong pagka matatapos na si pastor, tsaka tayo magpunta. Bago pa po magsimula, nag-aawitan pa lamang,
Sumabay ka na sa praise and worship team. Dahil ipiprepare ang puso mo. Ihanda ang puso mo para po pagtaniman. Para po yung binhi na hindi nasisira, na makapangyarihan, punong-puno ng buhay. Ang author ang Diyos. The Word of God is eternal. The Word of God is capable to reproduce life and everlasting life. At ito'y kapag napunla sa inaihandang puso, praise the Lord, hanggang huling hininga ng kanyang buhay, He is totally, siya ay lubusang nanalig. Siya ay lubusang nagtitiwala na maiingatan ng Diyos ang kanyang ipinagkatiwala sa Diyos na makapangyarihan sa kanyang, siya makapangyarihan sa lahat, yung kanyang ipinagtiwala sa Diyos. Praise God, hanggang huling hininga ng kanyang buhay, He is totally confident. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero kapag po hindi fertile ang soil, praise God, po sa church yan. Dahil darating po ang persecution. Dadating po ang trial. Dadating po ang tukso. May manunukso po. Hindi po si Eva Eugenio ang manunukso. The devil. Tutuksuin ka ng demonyo. Inawit pa. O tukso, layuan mo ko. Hindi lalayo ang tukso. Hindi yan lalayo sa iyo. Tandaan mo yan. Ikaw ang lumayo. Ikaw ang lumayo. Dahil ang tukso, kaakibat yan ng pananampalataya. Pinahintulutan ng Diyos yan. Ang diablo, pinahintulutan niya sa ang layunin para tayo maging totoo. Para tayo maging masigasig sa ating pag-asa at pagtitiwala sa Diyos. Sa panahon ng problema, kapit! Sa panahon ng problema, stand still and see the salvation of the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Oh, napakabuti ng Diyos. Ang nasa atin po ay binhing hindi nasisira. Pakinabangan po natin ang salita ng Diyos na napapunta sa ating kamay. Nasa cellphone na po ang Bible. Magkaroon po kayo ng oras. Hindi po tayo relihiyoso. Ipamuhay po natin. Ang panahon po natin ay mapanganib. The days we are on the perilous time. Tayo po ay nasa panahong mapanganib. At walang nakakaalam at walang nakatitiyak. Pero sa Biblia, makikita mo ang mga event na nangyayari, inihanda ka na kung mapapansin mo. Inihanda ka na. Mayroon pa pong worst case scenario na darating dito sa lupa. Mayroon pa pong much worse na darating. Pero handa ka na. Dahil nauna na ang Diyos sa iyo. Sinabi na sa iyo, na itanim na sa iyong puso, na sa mga uling araw. Sinabi na po sa Matthew 24, ang last days, ang panahong mapanganib na darating ang mga mandaraya, darating ang mga manlilibak, darating ang mga bulaang mangangaral at mga bulaang propeta upang tayo linglangin na sasabihin nila, narito na ang Kristo. Nauna na sa atin. Ipinaalam na sa atin. Kaya tiyakin natin ang ating katayuan sa harapan ng Diyos. Kaya nga po yung aking pasimula kanina, ano ang aking pasimula kanina? Ang sukatan ng isang tao o isang mananampalataya ay malapit sa Diyos. Ugali niya ang laging nagpapasalamat. Ugali niya na laging nagpupuri sa Diyos. Ipinagtitiwala niyang palagi ang buong araw sa Diyos. Ano man ang kalagayan, in good times and in bad times. At ito po yung mga taong matitibay at matatatag. Praise God. Hindi ka nadadaig ng masamang balita. Bakit? Ang iyong puso'y matatag, ang iyong puso'y natatag na nagpupuri sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Dinala ka ng Diyos rito. Alam po ba ninyo, ang gawain ng Ama, siya po ang naglalapit sa anak. Hindi po tayo makalalapit sa Panginoong Hesus kapag hindi po tayo ilalapit ng Ama. Hindi po gawain ng mga ngaral yun. Gawain po yun ng Diyos. Kaya sa pagpunta mo rito, hindi ako ang pinunta mo rito. May nagdala sa iyo rito. Ang Espiritu ng Diyos. The Holy Spirit brought you here. Ibig ng Diyos, ikaw ay
makaranas ng malalaking tagumpay. Ibig ng Diyos sa panahong ito ng pandemya, praise God, ikaw ay maging stand out among the rest. Kung ang tao at ang mundo ay natatakot, ikaw ay nakarelax. Matibay ang iyong lagay sapagkat ikaw ay nananahan sa presensya ng Diyos. Para ang takot ay madaig. Praise God, paunlarin mo ang iyong pag-ibig kay Kristo. Let the word of Christ dwelleth in your heart. Hayaan mo na ang salita ni Kristo ay manahanan. Mag-ugat sa iyong espiritu. Bakit kaya ginamit yung salitang rooted? Mag-ugat ang salita ng Diyos dahil po ang punong kahoy po, tulad ng kawayan, kahit anong lakas ng unos, pag malalim ang ugat, katulad po nitong manggang ito po ay, kung hindi po ako nagkakamali, ay 12 or 13 years na. Iyan po, ang ugat po niyan ay nakaabot na rin sa talagang pinakang totoong lupa. Yung palayan na abot na niya. Kaya hindi na po yan basta-basta bibigay sa malakas na bagyo. Humahapay, pero tatayo rin. Ganyan po tayo. Maaaring tayo ihapay, pero hindi tayo mabubunot sapagkat tayo natatag sa salita ng Diyos. Let the word of Christ dwelleth in your heart. Yun po ang best nating magagawa. At sapagkat pinili mo ang salita ng Diyos sa umagang ito, praise God, nag-invest ka. Ano ang iyong na-invest? Ang iyong oras. Ang iyong oras. At ang sabi ng Panginoon, pinili ni Maria yung wala nang makababawi, wala nang makaagaw. Ano yung kanyang pinili? Yung pong buhay ng salita ng Diyos na naidudulot ng isang nakikinig. Pero paglabas mo, may magpapabulaan yan. Maaaring kamag-anak mo. Hindi rin iba sa iyo. Ang tawag sa kanya ay manunukso. Ang diablo po yun. Kasama mo yun sa bahay at sasabihin sa iyo, maniniwala ka rin kay Rodel. Huwag nga po kayong maniwala sa akin, pero maniwala po kayo sa salita ng Diyos na ipinangangaral. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Sige po, tayo po idarako sa communion. Naiya ko po ang praise and worship. Meron po bang aawit? Si Biboy ba ay aawit? Tayo po ay magpo-communion. Araw-araw po ay ginagawa namin ito simula ng mag-lockdown. Mayroon po kaming communion service at mayroon po kaming devotional. Araw-araw po yun. At yun po yung naipanata ko. Dahil ang instruction po ng Panginoong Hesus ay ganito, gawin niyo itong madalas bilang pag-alala sa akin. Ano ang ating aalalahanin? Yung pong natapos na gawa. Ano ba yung natapos na gawa sa Krustang Kalbaryo? Tagumpay. Ang aalalahanin natin ay ang tagumpay. Ang tagumpay po yung ni Jesus ay tagumpay mo. Tagumpay mo. Tagumpay mo. Tagumpay natin lahat. Yun po yung tagumpay na ating aalalahanin. Saan tayo nagtagumpay? Sa kasalanan, sa sakit, sa karamdaman, sa kamatayan, sa kahirapan. Kaya kung may struggle ka sa iyong buhay, aalalahanin natin ang natapos na gawa ng ating Panginoong Hesus. Praise God. Ipamahagi natin ang tinapay at ang saro. At aawit po muna tayo bago po natin kanin ang tinapay at ang saro. Oh, kumain. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to feel
pierce through the dark to see that you're shaping my life. All I am, I surrender. To trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I gave you my life. Give me faith. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I gave you my life. I need you to soften my heart and break me apart. I need you to pierce through the dark and seize every part of me. All I am. All I am, and I surrender. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I give you my life. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will be. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. Give me faith to trust what you say, that you're good and your love is great. I'm broken inside, I gave you my life. Oh, I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will. I may be weak, your spirit strong in me. My flesh may fail, my God, you never will be. Sige po, hawakan po natin ang tinapay. Ang sabi ng Panginoong Hesus, do it always in remembrance of me. This is my body broken for you. Take it. Kanin po natin ang tinapay, simbolo ng kanyang katawan. The cup of wine, symbolizing my blood. That settled, that sealed the new covenant. The new covenant was established
not by the blood of animals, but by the blood of Jesus. Praise God. We are partakers of the new covenant. We are so blessed to be a part of the blood covenant of the Lord Jesus Christ. Drink. Praise God. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito. Tatawagin ko si Jeff Parika. Papanalangin natin si Joseph Parika. Papanalangin ko na. Panalangin po natin yung kapatid ko na nasa Canada. Siya po ay bumabati sa ating 11th year anniversary. Kaya tinawag ko po yung kanyang anak na panganay na pamangkin ko. Iunat po natin ang kamay natin sa aking pamangkin ito para po i-bless ang kanyang nanay na sa Canada. Ang kanyang pong request ay good health, malusog na pangatawan, mapayapang isipan. Kaya yun po ang aming dalangin sa umagang ito, Ama. Nakaunat ang aking kamay, nakapatong sa balikat ni Joseph at token, isang palatandaan ng aming pananampalataya. Ng aming pananampalatayang ito ay ikaw ang author at ang sumasampalataya hindi mapapahiya. At laging yes si Lord sa ating mga request. Maranasan ni Ate Vicky ang kapayapaan at ang malusog at malakas na pangatawan at pinagpalang buhay sa lugar na yan ng Toronto, Canada, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. And everybody says, Amen and Amen. Sige, bahala ka. Kayo na ang mamigay. Mamigay kayo. Sige, ikaw na. Ay, mag-aabot ng blessing. Joan, kayo dalawa mamigay. Happy anniversary po. Gusto ko po, happy kayo, ang sabi ni Lord. Huwag mo nang bigyan ito, mayaman ito. Huwag na yan. Praise God. Die.
Sige po, pag-pray po natin ang ating kaloob sa Panginoon. O Diyos, na dakila, tunay na napakabuti sa bawat isa sa amin. Kung papaano mula pagmulat ng aming mata hanggang sa pagtulog namin, Panginoon, kami patuloy mong pinagpapala sa loob na isang linggo, Panginoon. Wala kaming matandaan na kami pinagkulang mo, bagkus patuloy mong pinupunuan ang lahat ng aming mga pangangailangan. Narito, Panginoon, ang lahat ng mga kaloob na pinagsama-sama, Panginoon, na buong puso namin binabalik sa iyo. At alam namin, Panginoon, na ayon sa iyong salita, nang iyong ibalik namin sa iyo ang ikaw po, Panginoon, at ito'y ibubuhos mo ng biglig, siksik at umaapaw, Panginoon. Kaya ganoon na, Panginoon, ang dalangin ko para sa mga kapatid, Panginoon, na nagkaloob na ibalik mo po sa kanila, Panginoon, ang siksik, biglig at umaapaw, mga pagpapala, Panginoon. Kaya po, dakilang Ama, narito ang mga pagpapalang ito na sign, Panginoon, ng aming tunay na pagmamahal sa iyo, Panginoon. Dahil ito'y malugod namin ibinabalik sa iyo, Ama. Dahil ito'y karapat-dapat para sa iyo, Panginoon, na magamit para sa iyong tahanan, Panginoon. Kaya pinupuri, sinasamba ka namin, o dakilang Diyos, sa umagang ito. Kaya ang aming pong dalangin ay masaganang pagpapala, Panginoon. Kaya sa iyo, Ama, lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan sa matamis pong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Kahit kailan di ka nakulang, biyaya mo sa aking laging daan. Pag-ibig mo sa aking walang hanggan, inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Inibig mo ako noon pa man. Sige po, tumayo po kayo at iunat ko ang kamay sa iyo at aking ipapahayag ang pagpapala ng Diyos sa inyong mga buhay, sa inyong espiritu, sa inyong kaluluwa, sa inyong katawan. I release abundant blessing into your total well-being in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody says, Amen and Amen. Tapos na po ang gawain. Tayo po ay magyakapan. Ngayon po ay social distancing. Bawal po yatang magyakapan at magkamayan. Saka na po tayo magyakapan. Pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo mayakap. Praise God. Praise God.